Wala akong hangin. Alam niyo po, noon po sinasabi ni Trillanes, June or July, lalabas na po 2024, lalabas na po yung tsak na tsak siya sa announcement kasi lahat ng dyaryo lahat ng dyaryo, lahat ng media natin binalita yung announcement ni Trillanes na darating na yung ICC warrant of arrest etong June at July. Pagkatapos po niyan, naging hulugan po, no? Iba-iba pong personalidad, isa riyan si Antonio Carpio na darating ang warrant of arrest, no? Inisa-isa nila yung buwan. Hanggang sa huli, yung huling nag-announce, bago matapos ang 2024, si Conti yun, si Conti. Matatapos na po ang 2024, wala po tayong balita na mayroon pong warrant of arrest na ilalabas ang ICC. Mapapahiya na naman ba si Conti? Baka 2025 na, wala pa ring warrant of arrest. Kaya para po mapagtakpan itong pagkapahiya naman ni Conti, kasi si Trillanes sobrang pahiya na Hindi na po nag-a-announce si Trillanes kung anong buwan lalabas yung warrant of arrest ng ICC. Ang huling balita namin sa ICC, naghahagilap. Hanggang ngayon po, naghahagilap pa rin po ng mga titistigo. Nakita siguro ng ICC, nagkaroon na po tayo ng dahil po dyan sa Quadcom, nagkaroon po tayo ng idea kung anong uri ng mga testigo ang meron sila, no? Yung mga testigo po nila, nakabatay lahat kay Matobato at saka kay Las Cañas. Baka yung pati ICC titignan, napakagrabe naman itong mga to. Kasama sa lahat si Las Cañas Si Las Cañas po yung kinukot ng lahat ng nang-uusig kay Pangulong Duterte. Parang akala mo lahat, pero kung titignan mo, involved siya dyan sa AJK ni Duterte. Involved siya sa droga. Lahat involved siya Sabi nga ni Duterte, Superman na complex, no? Ngayon, ano na po, kumusta na po yung ICC? Dahil Desyembre na po, nakakahiya naman. At 9 na tayo ng Desyembre, 1/3 na tayo ng Desyembre, mukhang hindi pa po maglalabas ng warrant of arrest. Paano ka maglalabas ng warrant of arrest? Naghanap pa lang nga po ng testigo. Testigo, ibig sabihin, yung mga naunang testigo na binigay sa ICC ay pinaniniwalaan na hindi po yan mag-i-stand sa korte. Aminado naman po yung mga nagbigay sa ICC na yan po ay koleksyon ng mga galing sa mga dyaryo. Ang kinakailangan po ng ICC, yung mga mismong may kinalaman, no? Testigo na magpapatunay na naganap yung EJK. Testigo. Kasi so far, nakita natin, testigo nga si Seljokno Magtataka ka, bakit ka testigo Seljokno? Ikaw ba ay biktima? Nakaligtas ka lang ba? Biktima ka ba ng EJK? Bumangon na mag-uli? Biktima yung pare. Yung pare ang testigo. Kung ganyan po uri ng testigo na hindi naman talaga sila concerned, nakiki-concern lang sila, talaga maghanap ng testigo. Alam niyo po sa korte, hindi po obra yung si Seljokno ang testigo ng ICC. Hindi naman siya kamag-anak ng biktima. Hindi rin siya biktima mismo. Ano si Seljokno? Yun ganun po, no? Yun po siguro kaya naghanap. Ako po,
Wala po akong inside, hindi po ako taga-ICC. Pero ang dami po magagaling sa ICC. Kaya ang sabi po ni Conte ngayon, para hindi siguro siya mapahiya, na matatapos na ang taon, wala pang warrant of arrest. Ito po ang sinabi ni Conte ngayon. ICC may keep silent on warrants until arrest made. Ano po ibig sabihin yan? Pwede raw pong hindi mag-ingay ang ICC, manahimik sa warrant of arrest until nahulihin na nila si Duterte. Pwede ba yun? Uhulihin mo na lang si Duterte na hindi alam. Tandaan po nyo, wala pong police power ang ICC, no? Kaya nga po, sino po ang nanghuhuli sa ICC? Kung wala silang police power, di yung miyembro na bansa. Hindi tayo miyembro. Hindi pwedeng gamitin ng ICC yung mga kapulisan natin. Yung sinasabi po nila na pero pwede tayong magpagamit sa Interpol. Hindi naman po hawak ng ICC yung Interpol. May sarili pong diskarte yung Interpol. At karamihan po ng hinuhuli ng Interpol ay mga kriminalidad, no? Hindi po yung mga kaso na hinahawakan ng ICC. Kaya nga po, mahuhuli lang po yung mga may warrant of arrest. Halimbawa lang to. Kasi totoo naman nagbibigay sila ng warrant of arrest. Si Putin nga may warrant of arrest sa ICC. Halimbawa po, nabigyan ng warrant of arrest talaga si Pangulong Duterte. Maa-aresto lang po siya pag nagpunta siya sa ICC member country. Kasi tayo, hindi po pwedeng hulihin ng pulis natin si Duterte sa utos ng ICC dahil hindi po tayo miyembro ng ICC. Wala silang jurisdiction. Yun yung paulit-ulit natin. Yun yung paulit-ulit wala po akong balita kay Garma. Alam ko nag-apply siya ng sa US Pero hindi ko alam kung pinayagan siya ron. Para ngayon, hindi na natin oriratin si Conte. Nagsabi na siya na tahimik na lang daw sa warrant of arrest. Bigla na lang daw manghuhuli. Pwede ba yung biglaan? Ano tayo? Ano yung mga ICC magnanakaw? Hindi. Ano yung akyat bahay? Na pag wala pong announcement at kinuha nila si Tatay Digong, kidnapping po yan. Hindi po sila pwedeng hindi magpaalam sa otoridad ng Pilipinas. Dahil tayo po ay hindi miyembro niyan, foreign entity yan, papasok sa bahay mo, kidnapping yan. Tapos dadalhin mo ron sa lugar nila. Ito sabi ni Conte. Tignan nyo Pwedeng mag-announce ang ICC na nahuli na namin ng wanted sa Pilipinas en route to the Hague. Yun ang pinaka-importante. Tignan nyo. Sabi niya sa teleradyo. Kaya, unti-unti nawawala kredibilidad nitong Conte na to Makita-kita mo, naroon sa impeachment. Putya, miyembro pala to ng mga Makabayan Black. Akala ko talaga nung una may kinalaman to sa ICC. Kasi ang pagpapakilala, Assistant Counsel Maria Cristina Conti, ICC Assistant Counsel. Akala ko naman, miyembro siya mismo ng ICC. Kaya, yung pala, miyembro pala to ng Makabayan Black. Ano ba i-expect mo dyan sa Makabayan Black? Di ba? Okay. So wala po yan, no? Pinagbububula lang tayo niyan. Pwede ba yun? Nakita nyo ba yung mga tao? Si Zulaika Lopez palang pinakulong nyo, nagwawala na yung mga Duterte. Bumubuhos na sa EDSA ngayon, yung nangangantyaw po na
nilalangaw yung EDSA. Tignan nyo naman po. Tignan nyo naman po kung ano nangyari sa rally nyo. Hindi nga kayo tumagal, ilang oras lang nga kayo. Hindi nga kayo tumagal ng hanggang alas 7. Alas 6 pa lang, wala nang tao. Yan ba yung sinasabi nyong pantapat nyo sa amin? Sa amin nga, pinaalis na, ayaw pa magsialis. Dito na kami. Sa EDSA na sila nakatira. Okay. Punta na po